Collective. Timeless reading puli tayo. Para sa lahat po ito, ano man po ang zodiac sign ninyo, ano man ang gender ninyo, as long as nakaka-relate po kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-aabang, pagsuporta, pagsubaybay sa mga readings ko. Thank you sa lahat ng nag-follow, nag-subscribe. Tingnan natin muna yung mga general energies. Mukhang okay naman when it comes to career, sa pera mo. Wala naman ako nakikitang problem dito kasi ito mukhang stable naman si Four of Pentacles. So yan, mapanegosyo mo yan, kaperahan, sa career mo mukhang stable naman. Actually, ito nga yung card na unti-unti nang umuusad yung kalagayan ng career mo or ng financial mo, kabuhayan mo, no? Maaring nagkaroon ka ng loss pero ito ka na nakakabangon ka na, no? Nag-i-improve na, nakaka-recover na yung finances mo or yung career mo or yung negosyo mo kung naging matumal man yan, no? Sa tingin ko, hindi ito yung tamang time na bitiwan mo yung business mo or career mo na yan. Sa tingin ko, mag-focus ka pa rin dyan. No? It's not the time para abandonahin mo yung career na yan, yung business na yan, kung ano yung ginagawa mo. Kasi nakakakita pa rin ako ng dito, improvement eh. Pero syempre, bottom line, decision, choice nyo pa rin yan. No? Basta ang nakikita ko lang is magkakaroon pa naman ng ng improvement, ng growth, recovery. And by the way, Priestess reversed. Sa tingin ko may mga bagay na marireveal dito. Kung ano man itong mga reveal na ito na paparating sa'yo. It could be a secret na masisiwalat, no? Or mystery na masusolve, kung ano man yan. So, meron ditong mga hidden na mag-a-unfold, marireveal. Okay? Basta nakikita ko sa inyo dito, kung halimbawang meron man kayong napalagpas na opportunity, or naging failure, nakakakita ako ng panibagong darating sa'yo na opportunity. Tsaka makaka-recover ka, makakabangon kayo na yung sinasabi ko. So, sa finances man yan, sa career, overall sa kabuhayan mo, no? So, pa rin? Okay pa rin yun, good pa rin yun. By the way, kung gusto niyo magpa-private reading sa akin, make sure na pina-follow niyo yung nag-iisang Purple Teen FB page ko, Meta Verified, may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, fake yun. Kapag chinat kayo, in-add friend kayo, fake yun. Hindi ako yun. Okay? Tsaka kung gusto niyo ring bumili nitong Evil Eye Crystal Bracelet ko, itag ko na lang, ilagay ko po yung product link kung saan ko po ito nabili. I-share ko sa inyo dyan. Sa comment section, sa ibaba, or sa caption, ha? Love life mo, tingnan natin. Tong person mo, nakikiramdam, naninimbang. Tinatansya pa niya kung kung magpo-propose ba siya sa'yo, kung aamin ba siya, kung magte-take action ba siya, or kung itutuloy-tuloy ba niya tong connection ninyo. No? Naninimbang pa to Pero sa tingin ko, willing itong mag-take ng risk sa'yo. Ibig sabihin, interesado siya, willing siya mag-invest sa'yo, mag-take ng risk.
Willing ito na pumasok sa commitment and partnership with you. Oo, alam mo, nakikita ko dito sa world card, ang na-feel ko rito na energy is parang, magle-level up yung relationship nyo or connection ninyo nitong tao na to. So, whether meron na ba kayong formal na commitment, relationship, or parang nagsisimula pa lang, MU pa lang, magka-connect pa lang, nakikita ko rito na merong mangyayaring, pagle-level up dito sa connection ninyo or relationship ninyo. Kumbaga, this person is willing to take this connection or slash relationship to, ano ba tawag doon? Gusto niyang i-elevate yun. Sabihin, may plano siya na, mag-commit, mag-spend ng time, mag-invest. Yun nga yung mga sinabi ko, naging redundant ako, inuulit-ulit ko. By the way, si World Card, pwedeng merong Aquarius dito, Scorpio, Leo, Taurus. So, ibig sabihin, itong person na to, nakikita niya yung potential sa'yo, nakikita niya yung potential dito sa connection ninyo, na pwedeng malayo yung marating ninyo as a couple. Naman, naputol na naman yung recording ko. So, ayan. So, itong person na to is willing na, willing na mag-invest. Kasi nakikita niya yung potential sa inyong dalawa. Willing mag-commit yan. Iti-take niya to the next level yung kung ano mang meron kayo sa ngayon. No? Gusto niya pa tong mag-expand. Yan. Siguro pag nayayanig ko yung lamesa ko, kaya siguro natutopak yung kasi may kalumaan na rin tong gamit ko na to na pang video. Pero alam mo, hindi siya willing maghintay forever, ha. Ayaw din naman niyang yung mas stuck ng sobrang tagal, yung mga 20 years. Sobrang tagal naman kasi noon. Willing siyang maghintay, pero wag naman mga 10 years siguro, oo. Willing siya eh. Actually, willing mag-propose to. Gusto niya makipagkasunduan sa'yo. Sorry guys, napuno na naman yata yung storage ko. So, lumipat ako ng ibang phone at abala. Wait lang, madilim yung screen ko. Ayan. So, sana naman. Paborito ko kasing phone ko na yun kahit sobrang luma na yun. Hindi ko siya ma-let go kahit na nagkaroon ako ng dalawang telepono after niya. Love ko pa rin siya. So, yun. Sabi ko nga, gustong mag-propose. Gusto niyang kasunduan na itong tao na to sa'yo. Willing siya mag-invest. Wag lang talaga naman yung maghihintay siya ng sobrang tagal. Diba? Kahit sino naman eh. Kahit ako paghintayin mo ako ng 10 years, ayoko rin. Lumilipas yung oras, diba? Charot. merong aaminin sa'yo itong tao na to, may iaalok siya sa'yo, sabi ko nga may proposal siya, pero pwedeng hindi niya pa to inaamin or sinasabi sa'yo, pero yes, nakikita ko na meron siyang mga pinaplano para sa'yo, para sa inyong dalawa. Kasi nga interesado siya sa'yo eh. Oo. Kumbaga, gusto ka niya kasi bakit naman siya mag-aaksaya ng time kung ayaw niya sa'yo. Diba? Hindi ko alam, ito ba ay ex mo, past mo? Siguro iba, kasi parang may past energy dito, 6 of Cups.
Oh, parang past person mo na 'to, eh. Ibig sabihin may history kayo, may naging ugnayan na kayo nitong tao na 'to in the past. Whether natuluyan ba talaga kayo, ibig sabihin naging kayo talaga or hindi, naging MU lang, magka-connect kayo. Hanging Man, Pisces energy. Oo, parang nagkaroon lang, ang nafe-feel ko rito, parang nagkaroon lang ng pause sa inyong dalawa nitong tao na 'to. Puwedeng matagal na 'yun, puwedeng recent din, depende na sa inyo 'no, kung alin kayo do'n nagre-resonate. Basta nagkaroon kayo ng connection, whether naging formal na mag-jowa ba kayo or puwede ring hindi, kahit MU lang magka-connect in the past. So this is someone na kilala mo na, eh. Hindi siya bagong person. And nagkaroon lang talaga ng interruption or parang na-suspend, ibig sabihin parang nagkaroon ng pause sa inyong dalawa. Hanggang natabunan na 'yun 'no, ng time. Pero ngayon, parang ang nakikita ko is willing itong person na ito na bumalik sa'yo, na magkaroon na ma-reunite with you, magkaroon kayo ng reconnection. Siguro nagkahiwalay kayo, nagkaroon kayo ng kanya-kanyang love life, ng kanya-kanyang buhay, syempre. Lumipas yung time na nagkanya-kanya kayo, tapos parang ngayon nagkakaroon ng reactivation yung connection nyo nitong tao na to. And yung feelings nandun pa rin, eh, no? Kasi gusto ka pa rin niya, 'di ba? May feelings pa rin siya para sa attracted pa rin itong tao na 'to sa'yo. Hindi ko lang alam ikaw, baka mutual, baka pareho naman kayo ng feelings sa isa't isa. Kaya lang kasi may mga ibang tao nang involved dito. Baka kasi dito sa present situation, may ka-connect ka. 'Di ba? O kasi siya yung willing na maghintay sa'yo, eh. Siguro siya ngayon hindi siya taken, tas ikaw naman yung merong ka-connect ngayon, karelasyon. Oh. Actually, iniisip niya kung halimbawang magtatapat ba siya sa'yo, aamin siya, magsasabi siya, mag-i-initiate siya, mag-make ba siya ng move. Pipiliin mo ba siya? 'Di ba? So, isa yun sa kino-contemplate netong person na to. Iniisip niya kung magiging worth it ba to. Kung halimbawang maghihintay siya, siya magsa-sacrifice, magi-invest ng time, ng energy niya sa iyo. So, actually siguro yung pinaka doubt na lang niya dito is kung pipiliin mo rin ba siya, 'di ba? Kasi baka mamaya, oo nga, willing siya, tapos hindi mo naman siya pipiliin, 'di ba? No. Okay, for some of you, pwedeng magkalayo kayo nitong tao na to ngayon, or nagkalayo kayo, pwedeng nasa magkaibang lugar kayo, bansa. Sabihin na natin LDR, pwedeng ganun. Past person ito, someone na nakakonect mo na noon, na-meet mo na noon, hindi siya bagong person. Na parang nagkakaroon lang ng, kumbaga nare-reignite lang yung flame, yung spark sa inyong dalawa. Pero, yung feelings nitong tao na to para sa iyo, hindi pa yun totally nawala. No? Kahit na lumipas yung panahon, kahit na nagkahiwalay kayo. For Wheel of Fortune. Maling maling timing, maling pagkakataon. Pero para sa kanya, hindi pa tapos talaga yung yung connection ninyo, yung story niyo nitong person na to.
Bad timing, yun. Yun yung pumapasok sa isip ko eh. Bad timing lang talaga yung mga bagay-bagay sa inyong dalawa. Kaya hindi nagkakaroon ng development doon sa connection ninyo eh. No? Okay. Pwedeng nagkaroon ng realization tong tao na to. Siguro na-realize niya na talaga na tinamaan siya sa'yo, na-inlove siya sa'yo. Kaya nga until now, hindi pa rin naman nawawala yung feelings na yun. Kasi kung talagang kung talagang hindi siya tinamaan sa'yo, kung talagang wala siyang feelings sa'yo, di ba, pag lumipas na yung time, bali wala na lang din yun eh. Pero hindi eh. Nandun pa rin yung attraction eh. Nandun pa rin yung feelings nitong tao na to para sa'yo. No? And the more na na-realize niya yun nung time na nagkalayo kayo. No? Yes, nung nag-part kayo ng ways, nagkaroon kayo ng kanya-kanyang love life, nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang landas, buhay, doon niya lalong na-realize yun. Kasi siguro, special ka para dito sa tao na to. Kasi di ba marami namang babae, marami namang lalaki, o kung ano man ang gender ninyo, marami namang possibility na meron tayong mamimit na iba eh. Pero bakit hindi ka pa rin niya nakalimutan? Di ba? Bakit attracted pa rin siya sa'yo? Siguro, meron siyang something na nakikita sa'yo na special na pwedeng hindi niya nahanap or nakita sa iba. Okay? Judgment card is revival. O di ba sabi ko sa'yo, meron something dito sa connection ninyo na mare-revive uli. Marireanimate, mabibigyan uli ng kulay, mabibigyan uli ng spark, mabubuhay uli after na maging dormant. Di ba? Gusto niyang makikonnect sa'yo eh. Gusto niyang magkaroon kayo ng encounter eh, pagkikita eh. Di ba? Ace of Wands, meron pa rin, nandun pa rin yung spark sa inyong dalawa. Lalo na sa kanya. Yung spark niya para sa'yo, nandoon pa rin. Nandun pa rin yung passion, yung feelings, pagkagusto. Diba? So, iniisip lang neto kasi baka mamaya ma-reject siya, baka hindi siya piliin, or baka pwedeng hindi ka rin interesado. So, pwedeng samot-sari yung naiisip nitong person na to. Kasi nga sa tingin ko, hindi pa siya nakakapag-communicate sa'yo completely tungkol dito sa mga bagay na to eh. Pwedeng naiisip pa lang niya, pinaplano niya pa lang, di ba? Hindi niya nahanap, kumbaga hindi niya nahanap din siguro yung happiness sa iba. Or hindi rin niya mahanap yung quality mo na yan na meron ka sa iba na na-meet niya. Or pwedeng naging kakonect din niya, karelasyon niya. Siguro yun yung bagay na nakapagpa-stand out sa'yo. Nakapagpa-distinguish kung gaano ka-special or ka-unique para dito sa tao na to. Kasi pwedeng nag-explore na siya, alam mo yun, may na-meet siyang iba, pero iba ka pa rin, alam mo yun, iba ka pa rin, yun yung term. Diba? This person sees you as an empress. A very special person, a beautiful person, ano man ang gender ninyo. Diba? Someone na worthy, someone na is very valuable or worthy. Kaya nga willing siyang mag-invest, mag-wait. Okay? So, i-end ko na muna yung reading natin dito. Total, meron pa namang next time. I will see you again po sa susunod na reading natin. Bye-bye.